Yun, nilikha niya 6 na araw, isang araw, pinapaging banal niya at pinagpala yung gagawa ng araw ng Sunday. Kaya kayo tinatawagan ko, lahat po kayo, hindi lamang tayo nagsisimba, kundi ang araw din bibigyan natin kay Lord. Doon po tayo pagpapalain ng Diyos sa buhay. At nyo, ang daming nagbigay ng panahon. Ang daming nagsimba pero hindi naman nahirang. Alam nyo, pagkakahirang ng Diyos sa buhay, titingnan hanggang saan nyo siya ibigay ng buong puso ng lakas ang buong nating kaluluwa. Mahirap pong umatay ng mahabang oras. Karamihan yun, umaayaw ang tao. Ang pwede lang hirangin ng Diyos kung matcha-challenge kayo. Kaya challenge ko kayo na 3 sunod-sunod lang. Naniwala kayo, pag kinusunod ba nyo ng Panginoon, ihirangin niya kayo bilang alagad niya. At magbabago inyong isip, magbabago inyong pananaw sa mundo. Sa ngayon karamihan iba, yun yung karamihan iba lang gagalaw. Tapos wala na po. Marami siyang pagsubok na ginagawa. Patuloy po ang aming pagbati sa aming Bishop Ted Bacani Jr., our spiritual director, Bishop Jugracia Nyigit de Jesus of Caloocan, at ang aming pong mentor, si Reverend Padre Leonardo Pulinan, Pachem Founder, Reverend Padre Edgar Bulosa, Pachem Priest. Sila po yung mga naghasa sa amin. Pinanday po kami para sa ganitong gawain. Kaya ngayon napapakinabangan kami ng simbahan. At ang Divine Healing Mission naman, ito po yung natuklasan namin. Bagamat ang iba pagtatawanan ka, sabi nga, di balik ang pagtawanan ng tao, pero ang Diyos lubos siyang nalulugod. Yung Divine Healing Mission, ito po yung bagong hospital ni Jesus. Mismo si Jesus ang doktor. Di ba sabi niya, 2-3 nag-usap sa kanyang Panginoon po sa gitna. Kaya ang Panginoon, siya po ang ating doktor. Siya ang dakilang magagamot. At nasubukan na po natin kung gaano karami ang gumagaling kapag ang tao umate ng may number of days, 15 araw. At kapag nagawa po nila 15 araw nyo, after na matapos po yun, may madadama silang pagbabago kung lulobin ng Diyos. Kasi iba siguro pananaw ng iba, pero karamihan, almost sa 100%, almost 85% ang pinagagaling ng Diyos. Pero hindi naman po lahat. Pero mas malamang po yung maraming pagaling si Lord. Maraming nakakadama. Kasi 2 klase pinagagaling niya. Kaluluwa, yung tinatawag natin spiritual, at physical. Kaya pagka pinagaling ang spiritual mo, susunod yung katawan mo. Tapos yun ang ikaw talaga, magsisisi ka ng kasalanan taglay, hingi ka ng tawad sa Diyos, sabay makakakuha ka, makipag-covenant ka. Malaki pag-asa mong gumaling ang physical body mo. Pero kung halimbawa narito ka, ayaw ka magsisi, mayabang ka pa, mataas ka, wala, hindi ka gagaling. Kaya gagaling kapag ikaw talaga lubusan nagsisi ng kasalanan taglay at inihanda mo sa totally surrender kay Lord. Kung ayaw mo sumurrender, ang gusto mo yung sarili mo, hindi ka gagaling. Magpa-doktor ka na para sa ganun talaga ang doktor na magtitreat sa'yo. Dito kasi dalawa nagagaling Lord, kaluluwa at katwa. Nauna po ang kaluluwa bago ang katawan. Okay po yung Christ on the Block naman namin, COB. Ito po yung maraming nababalita na kapag napanikan, maraming mababang biyaya. Kapag tinanggap nyo po siya ng maligaya, maayos, makikita nyo na be-bless po ang tahanan. Paano nyo siya tatanggapin? Kasi yan dumarating sa inyo, hindi naman bato lang. Meron po doon Holy Spirit na kasama, yung Mama Mary. Diba yung Mama Mary dumalo doon sa bahay-bahay, na napuntahan niya yung bahay ni Santa Elizabeth. Diba yung batang napupunan ni Santa Elizabeth, nagsalita, mapalad ako, dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Kaya doon ho, pag dinadalaw kayo ng Mama Mary, kasabay po nyo ng Holy Spirit. Kaya nga kayo, tanggapin nyo siya na maayos, pagkapala darating. Marami po nag-help niya sa amin na walang trabaho, ang mga anak nagkatrabaho, mga may sakit, gumaling, mga tahanang magulo, nagkaroon ng kapayapaan. Paano? Ang Diyos ang inuna nila. Ayan po yung mga sikreto ng Diyos. Kaya nga sa atin, kung tatawag po kayo, gusto nyo pong magpababa ng Mama Mary, subukan nyo, lang mawala. Ang Mama Mary, may similarity po sa yung pagbaba ng Mama Mary, tawag doon, Black Rosary. Ang Black Rosary, rosary po lang sa kanila. Ang kaibahan po ng Christ on the Block, meron na rosaryo,
meron pang Bible reading, meron pang God Healing Mission. Kaya tawagin nga to 3-in-1. Kung merong kaping dito naman may kape na SOC, 3-in-1. Narin na si Jesus, kaya narin pa yung physical body mo tsaka spiritual mo, pinagagaling ng Diyos sa buhay. Ito po aming cellphone number. Pwede kayo mag-pre-request. Doon sa Christ on the Block, pwede kayo tumawag. 285-5120 986-7977. Tawagan niyo po si Rose Albacino para sa inyong informasyon. Ang pre-request naman, ito po yung mga cellphone number namin na pwede kami tawagan. Ito po akin to, 0917-328-7851, 0922-812-6454. Okay, Sister Jo, 0920-803-8822. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo, mamaya meron po kaming tinatawag na Radio Veritas. Kaya pakinggan niyo po kami, Martes po yung bukas, alas 8 po ang aming simula hanggang alas 9. At dito naman po sa TV Channel 4, MBN Channel 4, kaya meron po kaming programa sa umaga po yun, 7:30 to 8:30 minutes lang po. Kaya kung manonood po kayo, panoorin niyo po, every Saturday po yun. Every Saturday. Kada Sabado po. Sa umaga po, pagkagising nyo, hanapin niyo po yung Channel 4, 7:30 up to 8:30. Madadaman niyo lang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Marami na pong pinagaling dyan sa pakikinig lang. Kaya wala namang bayad, kami pa nagbabayad. Hello. Kaya kung pinagaling kayo ng Panginoon, magbigay kayo ng tulong kung natin yung gumaling kayo. Kasi ang Panginoon, kapag ang taon, nagpagaling, biro malaki-laki ng gas mo, pinagaling ka dyan, nabigyan mo ng tulong po ang Soldier of Christ. Wala nang masama. Pag tumulong ka naman, ang Panginoon magbabalik. Siksik, liglig at kumapo pa. Napakalaga po. Hindi naman natin ma-implement yan kung wala namang tulong-tulong tayo. Kaya kailangan natin na tulong-tulong, ang Diyos na magbabalik. Kaya tayo po isa sa mga isang community ng mga charismatic. Isa po tayo sa nagpapalaganap sa ita ng Diyos sa buhay. Nagpipilit po tayo magampanan natin ng TV program. Bagamat mahirap po yung gawain yan at malaki pong halaga ang kinakailangan para ma-establish po natin ang TV program ng Christ ng Soldier of Christ. Kaya kayo na po bahala pag at least nagpapasalamat din ako sa ibang tumutulong at ang Diyos naman siyang gaganti sa inyo. Yung mga pinagaling ng Panginoon, bagamat hindi namin kayo kasama, pero pinagaling kayo ng Panginoon, pwede kayo magpadala ng account, no? Dito po sa amin pong Soldier of Christ, Catholic Soldier of Christ Healing Ministry. Ang aming pong telephone number, nabanggit ko na kanina, ang aming pong address, 2nd floor ng Maypaho Public Market, JP Rizal Street, Maypaho, Caloocan City. Kaya minsan tawagan niyo po kami sa telepono kung may tatanong kayo hindi yun naunawaan. 285-5120. Okay po, at sa Sabado po yun, panoorin nyo kami. At nyo, ang dami pong doon sa healing po natin. Maraming pinagagaling ang Diyos. Kasi po siya, yung bang buhay na Diyos. Isa po mismo na sa gitna niyan. Kaya madadaman nyo lang po yung may lamig, mainit, na nagsisilbing cobalt. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig sa Diyos. At kayo, nagkakaroon kayo ng power, kapangyarihan. Bilhin nyo, hindi naman kayo nag-aaral. Doktor, 10 taon. Pero pag inibig nyo ang Diyos sa buhay ng buong puso, matututuhan nyo po yun. Nagagamitin kayo ng Panginoon para ipalaganap sa ita ng Diyos sa buhay. Bibigyan kayo ng kapangyarihan magpagaling na may sakit. Okay natin na po sa pangalawang portion natin ating gawain. Pagbasa po ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pero bago tayo bumasa, umawit po tayo ng sing. Hallelujah. Sing. So, basta.
Pagbasa po ng Ebanghelyo Pagkalat sa Pag-ibig ng Diyos sa buhay ni Sister Lori Orogo ng Montalban Pray Group. Yes. Hallelujah. Sumaatin nawa ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nanalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat na ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat na ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else could take your place. To feel the warmth of your help me find the way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're
to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit. Okay, sir, paliwanag ang Ebanghelyo ng Panginoon na naka-ugnay sa buhay mo. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon at isa ako sa nahirang niya. Natunay nga po na dapat natin siyang hilanlin at gawin siyang number 1 sa ating buhay dahil wala pong imposible sa ating Panginoon na siya lang po talaga ang tunay na makapangyarihan at sa Kanya lang po talaga tayo humihingi ng lakas, ng patnubay. Tunay nga po. Amen. Ano buhay mo, Sister Lori? Sabi na yung wala ka malaging sakit bago nakalapit sa Diyos sa buhay. Nakapag-start po ako dito dahil yung father ko po, nung panahon na yon may sakit po siya, yung emphysema. Pero ikaw wala. Sa akin po, bali, meron din ako mga panahon na yon may mga bisyo-bisyo. Na, wala ka namang cancer. Wala naman pong cancer. Yun po, tunay nga po na makapangyarihan ng Panginoon. Nagpupurit na papasalamat ako dahil na isa po ako dito sa Soldiers of Christ na tunay nga po na nakapagpabago ng aking buhay at patuloy na sumusunod. Bagabat minsan Kamusta na may brother husband mo? Tunay nga po yung brother husband ko. Nasa abroad pa ata. Opo, nasa abroad. Tunay nga po, napakabait po ng Panginoon kasi meron po siyang yung kidney stone. Brother din, tunay nga po na talagang ang dami pong lumalabas na buong bato sa kanya. Nagpapasalamat po ako, tunay nga po na hindi po talaga kami pinapabayaan ng Panginoon. Hindi po siya na-ooperahan, Brother Ting. Lumalabas po talaga sa kanya yung mga bato, 5. Talaga po, inuuwi po niya dito sa Pilipinas yung mga batong lumalabas sa kanya na hindi po siya na-operahan. Yun nga po. Maraming salamat. Thank you. Okay, sa mga patuloy na pag-ibag-unayan sa Diyos sa buhay. Talagang dalangin natin didinggin ng Panginoon. Kaya maganda po ang Panginoon, inaalagaan niya tayo, iniingatan. Kapag ikaw nag-ianak ka ng Diyos sa buhay na ano ka na, malapit ka sa Kanya, may shield ka na. Sabi may shield ka na bilang the Son of God, the Daughter of God. Kaya pag may shield ka na, ano po siya, naroon po siya. Handa siyang iingatan ka, mamahalin ka, aalagaan ka ng Panginoon. Ganun siya magmahal. Hindi ka niya hayang mabigo sa lahat ng plano sa buhay. Bigyan mo kay Sister Cecil, Michael. Amen. Ano ba ang problema, Sister Cecil? Mukhang malungkot ka pa. Una po sa lahat, magandang hapon sa ating Panginoon, sa ating mahal na Inang Berhin at sa banal na Espiritu Santo. Okay. Brother Ting, kay Brother June at sa lahat ng kasama rito. Batiin ko lang po yung mga grupo po na nakikinig ngayon sa San Mateo Montalban, Pabahay 2000, Pasig Line, Makati, Silito Home, AP Aquino Groups, Pangasinan Chapter, and Tugigaraw. Binabati po kayo ng ating Panginoon. At ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon, patuloy na nagpupuri dahil nagkaroon po ako ng karamdaman sa tuhod
noong nakaraan pa pong Sabado, naghirap po ako ng 3 araw. Talagang hirap na hirap po ako sa sakit, hindi ako makakain, walang tulog, kaya namayat po ako talaga. Pero salamat sa Panginoon dahil araw-araw din akong tinatawagan ng ating head servant at pinapre-over sa pamamagitan ni Lord. Nakaginhawa pa ako at ito patuloy pong nagpapalakas at umaatin po ako ng God's healing. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil sa nararamdaman kong sakit, inaangking ko po na nakabahagi ako sa kanyang hirap na dinanas nung siya ay narito sa lupa upang tayo tubusin. Bilang lingkod ng Panginoon, nagsisikap na makaakay ng maraming kaluluwa sa bawat lugar na pinupuntahan. Ito po, patuloy na nagsisikap at sana nga ngayon, nasa Pangasinan ako kaya lang hindi po nakasama. Nag-leave muna dahil sa nag-God's healing po On leave ako. ka muna, on leave. On leave po ako ngayon. Kaya kahapon nga po sa Silito Home, hindi po ako nakarating. Si Brother Marcelo po ang nakarating dahil pinagpapahinga po ako ni Lord muna. Sa susunod siguro na linggo pwede na po. Kaya maraming salamat sa Panginoon at humihingi po ako ng prayer sa mga kapatiran dahil sa pamamagitan ng panalangin po, malaking tulong. Sa awa at habag ng Panginoon ngayon, hindi na po siya sumusumpong at medyo ginaganaan na akong kumain. Dahil po sa sakit, nawalan pa akong ganang kumain. Kaya sa ngayon, maraming salamat kay Lord. Naka-4 na araw ako sa God's healing. Amen. Mabubuo ko yan ngayon ng 15 days. Dati kasi hindi ko nabuo, kulang. Putol-putol. Opo, kaya inumpisahan ko ulit. Hanggang June 4, matatapos po ako. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Kasi iba po yung trabaho, iba naman yung pupuri sa Diyos. Ang iba akala, no? Yung halimbawa may mga lakad na akala nila yung bang daan nyo nang nakagawa na sila. Hindi nila alam, minsan nasisya na sarili mo, minsan gusto-gustong magsalita, minsan gusto-gustong mamuno, ganun minsan nangyari, minsan nadadaya tayo ng galaw ng kadiliman. Pero iba pala inaarya ka, nagtitiis ka, pero makikinig ka dati, kung nagsasalita ngayon, makikinig ka. Yun ang tinatawag natin total consecration. Kababaan ng kalooban, totally surrender. Amen. At pag naganap pala yun, bandang huli, at least naroon po yung yung kababaan ng kalooban at dalangin mo didinggin ng Diyos sa buhay. At marami lang, hindi pa yun. Maraming lalayang mga makasalanan. Maraming tao makakalayo sa Diyos sa buhay. Kaya nga po, napakahalaga po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Okay, ibigay naman natin sa ating gagawin muna, may sasabihin na ako sa mga tao, forma muna ganito, wala kang tao riyan. Hindi kasi mga kulang sa tao rito, pasensya na kayo, no? At least gusto ko mga tao pong nanonood, alam nyo, kinakailangan po talaga kayo. At sumunod po kayo sa kalooban ng Diyos sa buhay. At huwag po takbo ng takbo, huwag kayong gawa ng gawa. Minsan mahalaga po yung paggawa. Pero pinakamahalaga pala prayer. Kasi ang prayer, isa sa pinakamataas po natin, yung number 1 na ng Diyos sa buhay. At least pero kung ang gagawin mo lang, prayer mo, without work, nagiging po yan. Yung dalawa niya magkasama yan. Pero mangunguna isang bagay sa pamagitan po ng prayer. Sa pamagitan ng prayer, pakipag-unayan sa Diyos, makakagawa ka ng bagay na gusto mong gawin. Pero pag hindi ka nag-pray, basta gumawa ka lang, lahat pa nauwi sa wala. Kaya kailangan mauna pray. Di ba si Jesus, di ba kada gagawa siya, lalo po siya sa bundok, pumapanik. Sa pagpanik niya, nakikipag-usap sa Diyos. At sa pakipag-usap niya, doon siya nagtatagumpay. Pagbaba niya, ang Diyos ang kasama niya na tagumpay na po siya sa gawain. Okay, bigay ko na kay sister, Ano ba pangalan, sister? Kati Panganiban po. Pakisabi lang. Una po sa lahat, magandang hapon po sa ating Panginoon. Sa lahat po ng mga elder sa San Mateo Montalban, binabati ko po ng magandang hapon. Tunay nga po, napakabait po ng Panginoon sa akin kasi meron po akong apo na nag-agaw buhay po.
Ako po yung tumawag sa mother unit na through to cellphone sa inyo po, Brother Ting. 5 araw po siya walang malay kasi ang sakit po niya, Kawasaki disease. Sa pamamagitan po ng inyong through to cellphone, nagulat po ang lahat ng mga espesyalist ng doktora na umawak, kumain po at parang walang sakit. Kasi ang sabi po, ang naging sakit po sa puso, nagtutubig. Ngayon, pinatuda echo po namin. Umatin po ako nung vigil po ng batasan. Nung pangalawang tuda echo po, nawala po yung sakit niya, nagulat po ang doktor. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Iba po talaga ang naglilingkod. Kapag humingi ka po, tutugunan ka. Napakabuti po ng Panginoon sa akin, sa aking pamilya. Kaya maraming salamat po. Ang asawa mo, Byuda po ako, 15 years na po. sino yung may sakit? Yung apo ko po na anak po ng hapon, ako po yung tumawag sa inyo. Anak sa- ng hapon. na- Ano mo yun? Opo. Manugang. Bali, manugang ko po sa pamangkin Malalis yung po. manugang po ng kapatid ko. Ako po yung nakausap niya, nasabi po nyo, sa telephone na lang. Tapos nung pray over po niya sa pamamagitan nyo, walang malay po siya ng 5 araw, pikit po yung kanyang mga mata, tuyo na po yung labi. Tapos talagang wala na po kaming pag-asa, umiiyak po kami, umuwi po yung kapatid kong nasa abroad. Nagkagastos nga po kami ng napakalaki, 300,000 kasi hindi naman po sa inaano kong pamilya ko talagang malayo po sa Panginoon. May magsimba ng linggo, ayaw po nila. Inaakay ko po sila dito sa pamamagitan ko po, ayaw po akong tugunan. Kaya sabi ko, pagsubok po sa kanila yan. Kaya nung naalala ko po kayo, tumawag po ako dito kasi talaga pong nag-aagaw buhay. Kaya nung tumawag po ko sa inyo, through to cellphone po talaga, naiyak po kaming lahat. Gumaling po yung apo ko, pinatudae ko po namin, nagulat po ang mga doktor sa Marikina Valley. Ano po daw ang pinainom na gamot at bakit nawala at biglang bumangon, humingi po ng pagkain. Kaya through to cellphone po, gumaling ang apo ko sa pamamagitan po ninyo. Thank you si Lord po. No? Gamit Opo. lang tayo ni Lord. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Kaya nga yung prayers, yung prayer po natin tinatawag, basta nanalangin po kayo, titingin kayo ng Diyos. Opo. Lalo na po yung gumaganap. Opo, maraming salamat po sa Pero yung Panginoon. halimbawa, hindi ka nang umpisa every month. O kaya, ang gawa mo, gusto mo lang, nasisiya ka lang sa sarili mong gumanap, nawawala na yung burning desire mo na ito para sa Diyos. Kaya pala meron ka pala dapat na gano'n. Kaya ang prayer natin, isa po sa malakas po, no? Opo. Panuli, pag nag-ano ka na, naggumaganap ka na, madali mo siyang maunawaan. Opo. Madali kang magbago. Madali kang magpigil sa sarili. Kasi nga, ang Diyos ang siya nagpapatakbo na ng buhay mo. Okay, bigyan ko na kay sister naman. Cecil Villar Kati po. Panganiban. Cecil Villar. Opo. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay. Sa kabanal-banalang Espiritu na siyang nagpapabanal po sa ating lahat at sa ating pong head servant at sa ating pong elder na patuloy pong nagbibigay po ng aral sa mga taong naliligaw po ng landas. Magandang hapon rin po sa lahat po na nakikinig sa radio program. Ang aking pamilya po, brother, husband at ang aking mga anak. Isa rin po ako sa naakyatan ng mga Mary na patuloy nang sumunod sa kanya dahil ako po ay may kasakitan noon. Wala pa akong pampa-opera, may bato rin po ako sa abdo. Sa patuloy ko pong paghayo, pagsisimba, at hanggang ako po ay dumating ng 3 days fasting, pinagaling po ni Lord ang aking bato sa abdo. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Sumunod ka lang sa Kanya ng tapat at talagang ibibigay niya ang lahat. Mahirap yung bato sa abdo, di Opo. ba? Yung bato sa bato, madali-dali pa. Yung bato sa abdo, masakit yun. Opo. Hindi ka na operahan. Hindi na po. Paano natanggal yung bato? Bisa Ano tinatanggal po, yung abdo pag hindi natanggal